Evening, my dear friends. As we begin the first Sunday of Lent, we're being confronted by one of the great realities of human nature, the reality of sin. But sin cannot be sin unless we act on it. That is why even before sin, there is temptation. Totoo ang kasalanan sapagkat ang tanging gawin ng demonyo upang tayo ay tuksuhin. Totoo ang kasalanan sapagkat ang nais ng demonyo mahulog tayo sa kanyang patibong, sa kanyang bawat tukso na ibibigay sa atin. As we continue to reflect on this Lenten season is all about facing all our temptations. Ito hindi lamang simpleng pag-iwas sa tukso. Ang panahon ng Kwaresma ay patungkol sa tukso na dapat nating mapagtagumpayan. Ang tukso hindi kinakantahan. Hindi tayo lulubayan ng tukso kapag kumanta tayong, "O tukso, layuan mo ako." Sapagkat ang tanging gawain ng tukso, tuksuhin tayo. And the devil will do just about anything for us to fall on his trap. That is why the greatest temptation of every human being is not material possession. The greatest temptation of every human is not even lust or sex. But the greatest temptation of every human is to become powerful like God. Ang lahat ng tukso na uuwi sa kasalanan ay nagmula sa pagnanais na magkamal ng malaking kapangyarihan. That is why in the first reading we have heard how the snake tempted Adam and Eve. There we can see how the tempter, how the snake, the devil, can turn every deep-seated reality given to us by God. Anong sabi sa unang pagbasa? Ang sabi ng Diyos, pwede niyong kainin ang lahat ng punong kahoy. You are free to do so, except for one, the tree found in the middle, the tree of knowledge. And here comes the tempter, showed to Adam and Eve that beautiful fruit that he used to tempt Adam and Eve. Pansinin po ninyo, ang unang ginagawa po ng demonyo, hindi naman po yung kilitiin tayo, hindi po yung tuksuhin tayo. Ang una pong gagawin ng demonyo, magsinungaling sa atin. Ang sabi po ng demonyo, totoo ba na bawal niyong kainin ang mga bunga sa hardin na ito? That was a lie. Because the instruction was, you can eat everything except for one. Pansinin ninyo, ang sabi po ni Eva, she knew very well what is the truth. No. In fact, we were told to eat everything except for one. Now we can see, my dear friends, that the best or the first step for us to avoid temptation is not to live or believe the lie, but to live in the truth. Marami pong pagkakataon na tayo napapariwara at nahuhulog sa bitag ng kasalanan sapagkat nagpauto tayo sa demonyo. Di ba, laging sinasabi sa atin ng demonyo, gawin mo na. Wala namang makakakita. That was a lie. Why? Because we have a God who sees everything. Sasabihin palagi ng demonyo sa atin, sige na, subukan mo na. Hindi ba't sabi nga ng isang sikat na inumin, obey your thirst. That is why, my dear friends, the first step for us
not only to avoid, but to conquer, to win over temptation, is to live in the truth. Ang mamuhay sa katotohanan, the devil is the prince of lies. Ang tanging gusto po ng demonyo, hindi naman po yung mahulog lamang tayo. That's just byproduct. Ang tanging nais ng demonyo, mapaniwala niya tayo. Hindi ba't maraming beses, aminin natin yan, niloko tayo ng demonyo at ang ending, nagpaloko naman tayo. Sasabihin ng demonyo, minsan lang naman. Even the devil will try to convince us by telling us, oh, everybody does it after all. Why you can't do it? And you, being hunger for many things, hungry for food, hunger for material possessions, hunger for power and authority, you give in. At sasabihin natin, sige na nga, minsan lang naman. We even try to justify by saying, oo nga, sila nga ginagawa. Bakit hindi ko tayong gawin? That is why, my dear friends, the greatest temptation is not only about food, money, or possession, but the greatest temptation is to accumulate so much power. In short, to become like God. Kaya nga hindi ba, nung kinain ni Eva at Adan yung bunga, and take note, hindi po siya mansanas, no? If there's one thing we can learn from our readings, especially the gospel, it was not specifically written that the fruit was an apple. Hindi po siya mansanas, no? Ginawa lang po siya siguro siyang mukhang kulay pula upang maging attractive sa mata ng mag-asawa. Kaya nga balikan natin, nung napakain po, no, nung napakain si Eva at Adan, did they become God? No. Niloko lang sila ng demonyo. Pinaniwala, pinaasa, niloko. Kaya ang una pong daan o gabay upang ating hindi lang maiwasan, kundi mapagtagumpayan ang bawat tukso sa buhay, huwag magsinungaling. Aminin po natin, may mga pagkakataon pa we're also tempted, no, to tell a lie simply by justifying and saying, white lies naman. But lying is lying, and there's no such thing as white lies. Pag po nasanay po tayong magsinungaling kahit maliit, aba, darating ang panahon, kahit pa yung pinakamas maliit, pagsisinungalingan natin. Aminin po ninyo, minsan nakakalungkot po ito no? May mga kaibigan akong ganito, pag tinanong ko, nasan ka na? Ang daling sabihin, pasensya na ha, kakagising ko lang. But there are some people who would rather choose on the way na, naliligo pa lang. Minsan po mapapaisip tayo, ang liit na bagay, pinagsinungalingan. Ano pa ang hindi mo pagsisinungalingan kung yung maliit na bagay ay pinili mong hindi magsabi ng totoo? That is why the first step, my dear friends, to conquer temptation and to win over them, to live in the truth. Mamuhay sa katotohanan, ayawan ang pagsisinungaling. Pangalawa, avoiding temptation is not only about living the truth or knowing the truth. We must also live the truth. Pansinin po ninyo, kahit po yung demonyo doon sa Ebanghelyo, nagbabasa ng Biblia. Napansin niyo po ba yon? Alam niya ang masalita ng Diyos. Kaya, quit daw lang ha. Hindi po isang garantiyang nagbabasa ka ng Biblia, hindi ka na pwedeng tuksuhin. Dahil kahit ang demonyo, nagbabasa nito. So the second step for us to avoid temptation and to win over them, we must use
the Word of God as a tool to conquer them. Merong saksakat na kanta. Ano sabi ng kanta? Kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong sinugatan, o tukso, layuan mo ako. Kapatid, sinasabi ko na sa iyo, magkakanta ka man, hindi ka lulubayan ng tukso. Ngayon, tinuturo sa atin, the second way for us to conquer temptation and to win over them, use the Word of God. Gumamit ng salita ng Diyos upang maging sandata na ating mapagtagumpayan ang bawat tukso sa buhay. Kaya yung mga magulang po na naririto, bigyan ko po kayo ng isang tip. Pag po yung anak ninyo nanghihingi po ng pambili ng sapatos at wala ka naman maibigay, huwag mong pagalitan. Huwag mong mumurahin. Huwag mong pagsasabihan ng hindi maganda. Gamitin ang salita ng Diyos. Sabihin ng magulang sa anak na humihingi ng pambili ng sapatos, anak, hindi lang sa sapatos nabubuhay ang tao. Hindi ka na nakapagsabi ng hindi maganda, gumamit ka pa ng salita ng Diyos upang mapaniwala mo siya. That is why, my dear friends, the second step for us to conquer temptation and to win over them, read the Bible. Aminin natin, ang dami-dami natin pinagbabasa, yung Bible sa ating tahanan, inaalikabukan na. Dito po namigay tayo ng Bible noong nakaraang January. Isa lang po yung paalala ko, kumuha, yung talagang siguradong magbabasa. Kasi kung kumuha ka lang dahil gusto mong kumuha, merong hindi nakakuha na gusto mong magbasa, paano na? Lenten season is a time for praying. How do we expect to conquer evil and temptation without the aspect of prayer? At panghuli, ang demonyo, hindi po tayo tatantanan. Pero darating ang panahon, titigil siya at aalis. Ang sabi po sa huling bahagi ng Ebanghelyo, then the devil left him. Darating po yung panahon, ang demonyo titigil, hindi dahil siya'y pagod na. Titigil ang demonyo, sasabihin niya, parang hindi ko na siya kaya. Aminin natin, may mga tao na hindi na po kinakailangan tuksuhin ng demonyo. Sapagkat sinasabi ng demonyo, kahit hindi ko yan tinutokso, kakampi ko na yan. Kahit hindi ko yan pinalapitan, alam kong akin yan. Parang may sumasagot ng tama. Kayo ba yun? Bigla akong kinabahan. Sabi niya, tama. Baka dinidemonyo na tayo dito. And that is the third way for us to conquer the temptations in our lives. The devil eventually would stop tempting us because he will be convinced we don't belong to him. He will be convinced that our hearts already belong to God. That's why as we continue, not only our celebration, but as we continue this journey of Lenten season, ang panahon ng Kwaresma ay pagharap sa bawat tukso sa buhay. Huwag lamang tayong kumanta. Huwag nating kantahan ng demonyo dahil hindi niya tayo lulubayan. In this Mass, we pray for that grace. Lord, give me the courage. Give me the strength that every time I am tempted, I will turn to you. Every time I am tempted, I will use the Word of God. Every time I am weak, I will go to Jesus to strengthen my heart. Nang sa gayon,
sa pagpasok natin sa mga mahal na araw, matapos ang paglalakbay na ito, kagaya ni Jesus, magtatagumpay tayo. The greatest temptation of every human is to become like God. Kaya po pag dumarating po yung panahon na parang hindi na natin kinakailangan ng Diyos, pag naramdaman natin dumarating yung sandali na parang wala ng Diyos sa buhay natin, ito ang simula ng pangingiliti ng demonyo upang tayo mahulog sa kanyang patibong. Huwag tayong papayag. Humingi tayo ng biyaya sa Diyos upang ang bawat tukso hindi lamang maiwasan, kundi ating mapagtagumpayan. Amen.